Mayroong isang alamat sa aming paaralan. Paulit-ulit na ikinukwento sa bawat henerasyon. Ngunit totoo pala ito. Pagsisisi lang ang paulit-ulit na bumabalik sa akin. Walang saysay ang piliting buuin ang basag-basag kong isipan matapos kong makita ang punong iyon. Alam kong hindi na ako magtatagal sa mundong ito, pero kailangan itong malaman. Sana'y wala nang makagawa ng parehong pagkakamali. Nag-aral ako sa isang paaralang tinatawag na St. John's College na marahil ay hindi mo na makikita sa anumang talaan o mapa na yon. Matatagpuan ito sa isang isla na tinatawag nilang Isla ng Pawikan dahil sa itsura nitong parang higanting pagong na lumulutang sa dagat. Magkabilang dulo ng isla ang campus at ang dormitoryo, kaya araw-araw kaming sumasakay ng school bus para magpalipat-lipat sa pagitan ng dalawang lugar. May kasama akong lalaki sa dorm, si Miko, isang lalaking may pulang buhok. Siya ang pinuno ng isang lihim na samahan ng mga estudyante na tinatawag nilang Party of Red. Hindi naging mabait si Miko noon pa man, pero nung araw na yun, tila nag-iba siya. Pumasok siya sa silid na may hawak na sobre, selyado ng tuyong dugo. Lumapit siya sa kama ko at bakas sa mga mata niya ang purong takot. "Para sa iyo to," sabi niya sa isang mahina at kakaibang boses, malayong malayo sa dati niyang mapanuyang tono. Kakaiba, nakita ko to kanina sa hintayan ng bus. Akala ko may estudyanteng nakawala nito hanggang sa makita ko ang pangalan mo. Dugtong niya. Isinulat sa parang matingkad na pulang tinta. Mukhang dugo. Hindi ko binuksan. Baka may nakaaway ka o may mga baliw na humahabol sa'yo. Ingat ka. Mabilis siyang umalis, parang may tinatakbuhan. Hinawakan ko ang selyo ng sobre. Malagkit at may amoy ng kalawang. Nang binuksan ko ito, tila huminto ang tibok ng puso ko. Ang pangalang nakasulat sa itaas ay Jack Manabat. Si Jack, ang matalik kong kaibigan na namatay sa kanser noong 10 taong gulang kami. Sinimulan kong basahin ang liham at tila binuhusan ako ng malamig na takot. Ang sabi sa liham, "Will, sana'y matagpuan ka ng liham na ito sa maayos na kalagayan dahil muli tayong magkikita sa impyerno." Naalala ko pa ang lahat noong ako'y buhay pa. Wala nang saysay ang oras para sa akin ngayon. Hindi ako ang tinatawag ng mga mortal na patay. Ako at ang iba pa ay nasa isang kalagayang lampas sa inyong pangunawa. Hindi kami ganap na nasa kabilang buhay. Mas malapit siguro sa impyerno kung sa wika ninyo, pero hindi rin yun ganap na tama. Maiintindihan mo rin yan, Will, aking pinakamatalik at taning kaibigan. Nung gabing inahid mo ko pa uwi, mahina na talaga ako. Iniwan ako ng mga magulang ko. Alam nilang wala nang magagawa laban sa batas ng kalikasan. Ngunit ang sumunod ay wawasakin sa lahat ng paniniwala ninyo tungkol sa buhay at kamatayan. Pagdilat ko, nasa isang daan ako. Isang madilim na daang natatakpan ng buhangin. Akala ko noon ay nasa langit na ako, pero kakaiba ang langit na ito kumpara sa mga nabasa ko. Walang bituin ng langit sa itaas. Ang mga puno'y parang inuunat ng kanilang mga kamay. Naririnig ko ang dagat, ang alon na papalapit at umaatras. Tahimik ang lahat. Hindi ko alam kung bakit ako naglalakad sa daang ito, isang daang hindi ko pa nararating noon. Marahil ito ang tadhana ko. Matagal akong naglakad. Walang huni ng ibon, walang kuliglig. Tanging yabag ko sa buhangin at ang dagat ang kasama ko. Amoy na amoy ko ang alat ng hangin. Hanggang sa bigla kong marinig ang ugong ng makina sa likuran ko. Akala ko'y isang sasakyan lang, kaya't lumingon ako. Baka may kakaiba sa pagkakataong ito. Doon biglang natapos ang liham.
Para itong bulong ng isang baliw, pero tugma sa likas na pagiging malikhain ni Jack. Naisip ko baka isinulat niya ito bago siya mamatay at ipinakiusap na iparating sa akin sa panahong ito. Isang huling biro mula sa kabilang buhay. Una kong inisip na pakana ito ni Miko, pero hindi ko maipaliwanag kung bakit eksaktong-eksakto sa estilo ni Jack. Magulo ang sulat kamay, tulad ng dati. Baka sinukapan lang ni Miko na takutin ako hanggang sa mabaliw, sabi ko sa sarili ko. Pero pumasok sa isipan ko ang tanong kung paano kung totoo ito. Parang isang kuryenteng gumising sa utak ko. Binasa ko ulit ang liham, mas maingat, hanggang sa huminto ang mata ko sa linyang sa buhangin na daan at tunog ng dagat. Hindi ito maaaring mangyari sa bayan kung saan nakatira si Jack. Wala tayong dagat doon, walang daang puro buhangin. Ngunit may isang lugar na tumutugma sa paglalarawan niya, ang Isla ng Pawikan. Ang madilim na daang nagdurugtong sa campus at dormitoryo. Biglang may kumatok, mabibigat na yabag. Naputol ang aking pag-iisip. Muling lumitaw si Miko, pawisan, hingal at napupula. "Will, may mali talaga dito," hingal niya. "May kakilakilabot na nangyayari sa islang ito." Iba ang itsura niya. Wala na ang yabang, wala ang panunukso. Takot na takot siya. Napatunayan na ang alamat, tulad ng 500 taon na ang nakalipas. Hindi natin dapat binaliwala ang mga kwento. Kaya ako tumakbo ng ilang kilometro papunta rito dahil baka tayo na lang ang buhay sa buong isla. Pinilit kong maging kalmado pero nabigo ako. "Tumigil ka na nga, Miko. Sawang-sawa na ako sa mga kagagulan mo. Una, mga bungo. Ngayon, liham mula sa patay kong kaibigan. Tapos sasabihin mo pang patay na ang lahat. Akala mo maniniwala ako? Naalala mo yung ipinakita mo sa akin sa lihim niyong party? Isang daong kalansang na dekorasyon? Halos tumawag na ako ng pulis. Hindi ko na kaya to. Bumalik ka na sa samahan mo at uwanan mo ako. Halos pasigaw na ako sa galit." "Please, Will," mahina niyang sabi. "Totoo na to. Himihingi ako ng tawad sa nangyari noon. Kasalanan ko yun. Pero ngayon, lampas na sa kaya kong intindihin. Tungkol sa liham, hindi yun gawa-gawa. Hindi estilo kong magsulat ng ganyan. Alam mo yun." Tahimik akong napaupo. Inabutan ko siya ng tubig at pinaupo sa kama ko. Nang kumalma na, muli siyang nagsalita. "May kuweba sa ilalim ng islang ito. Tuwing 500 taon, may mga nilalang, mga hindi dapat banggitin na umaahon. Nagdudulot sila ng lindol. Mukhang alamat lang pero nangyari na noon at mangyayari ulit ngayon." Naglabas siya ng lumang libro, naninilaw. Journal ito ng St. John's College. Ikinukwento kung paanong itinatag ng mga misyonaryo ang paaralan at kung paanong ang mga unang estudyante ay mga anak ng katutubong taga-isla. Payapa ang lahat hanggang sa isang araw dumating ang mga nakakatanda ng tribo. Takot na takot. "Isara ninyo ang paaralan," babala nila. "Lalabas ang mga halimaw." Binaliwala iyon ng mga misyonaryo. Pamahiin lang daw. Ngulit nung gabing yon, na naginip ang isang misyonaryong nagngangalang John. Ang kanyang patay na madre ay nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Tinatawag siya sa eksaktong boses na natatandaan niya. Sinundan niya ang tawag hanggang sa gumising siya sa matinding pagyanig. Pagdilat niya, naroon pa rin ang boses, ngunit kapatid niya ang nakatayo sa harap niya. Sa likod ng ulo niya ay may namumulaklak na pulang-pulang bulaklak, nakabao ng mga ugat sa bungo. Nang tumakbo siya sa labas, nakita niya ang lahat. Katutubo man o banyaga ay may parehong bulaklak sa kanilang ulo. Pagkatapos naming basahin yon, yumanig ang lupa. Sa ilalim ng madilim at walang bituin na langit, tulad ng inilarawan ni Jack, lumakad kami sa madilim na daang puno ng buhangin.
at narinig namin ito, ang ugong ng makina. Ngunit hindi sa likod, sa harapan, sa campus. At doon ay isang malaking pulang bulaklak ang tumutubo sa lupa, habang napapalibutan ito ng mga tao ng isla na may bulaklak din sa kanilang ulo. Mapaganda ito. Gusto kong lumapit. Kikilot na ang ulo ko, pero okay lang. Gusto ko pa siyang pagmasdan ng mas malapit. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.